Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao. Kaya tumulang siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo ang karamihan na may nasa dalampasigan. Nasa gilid na ng tubig at sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang mag-asik. Sa kanyang pag-aasik ay may binig na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binig namang nalaglag sa kabatuan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa roon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanda at natuyo ang mga binig, tumubo. Palibasa walang ang ugat. May binig namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binig, tumubo kaya hindi makapamunga. At may binig nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at nagbuhay ng mainam. May buhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang ubing. Sinabi pa ni Jesus ang may pandinig ay makinig. Nang nag-isa na si Jesus sa ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit kasama ng 12 at inilig na ipaliwanag ang talinaga. Sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa pag-aari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamagitan ng talinaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man ang makinig ay hindi makakaunawa, kundi gayon marahil sila'y magbalik loob sa Diyos at patawarin naman niya. Pagkatapos nung sila ni Jesus, hindi ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinhaga? Ang iniasig ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salita, napahasik sa kanilang puso. Ang iba ay tulad naman na napahasik sa kabatuan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinangkang ng may galang. Ngunit hindi naman ito dumimo sa kanilang puso. Kaya hindi sila nanatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig na nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapag-angat sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya hindi na sila makapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binig na hasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at binanggap ang salita. Sila'y nagsipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo.